Deuteronomy chapter 10 verse 12. Now Israel, what does the Lord your God desire from you? Only this: fear him, walk in all his ways, love him, serve him with all your heart in all your life. You are gifted. Yes, every one of you is a very gifted person. Growing our gifts is always not straightforward. Growth demands long and patient effort. It can also be painful sometimes. We have to work and strive together to become the best individuals we can be and the best community of disciples we can be. There are several dangers involved with having spiritual gifts. There is the possibility that we will not use them, and there is the possibility that we might misuse them. As Brother John Macapober continued the series of topic about the 6 obstacles to success, the undeveloped gifts and abilities, he gave some of the noteworthy demands of God found in Deuteronomy chapter 10 verse 12. What are the 2 types of fear? What does it mean to love God? And what does it take to serve Him faithfully? God is the ultimate giver. From the time He created man in His own image until this very day, God has been giving gifts and abilities to mankind. And these gifts and abilities are given to us to equip us and gave us the capacity to strive and gain success in the midst of evil generation. This message echo from generation to generation. Since from the creation of the world, amo na ning ara sa tagipusoon sa Dios nga gipangayo niya sa iya mga created being. Kag kun imo tan-awon dere, imo makita iya. Kung lang taon na ton, gitawag ni siya number 1, gitawag ni siya noteworthy demands. Maghambal gani ka imo makita noteworthy, nagkahulugan ni kinalan makabuyok ni sa imo igtalupangod. Kinalan mahibalaan mo ni before ka magtaliwan sa sining nga kalibutan. Amo ning pinaka-major nga butang kung ikaw nag-alagad sa Dios. Kag someday you will stand in the presence of God, amo ning usisaon sa Dios ay. Kung ining 3 ka pangabay, 4 ka pangabay sa Dios sa imo balanhatag. Mag-isip-isip kita sini. Ito kay ang gusto sa Ginoo, siguruhon mo ang imo kabuhi. Isa sa multi-billionaire nga hilimatyo na sa pancreatic cancer. Abi mo lang, he was so discouraged and frustrated. May nadiskubrihan siya. Kagdayon, amo ning iya na diskubrihan. Siling siya, ang rilo na kon nga $1,000 nga akon ginbakal. Kag ang rilo sa gitog ara sa mga pigado nga diin tagpila lang $1. Iya na diskubrihan nga ang rilo nga iya gin bakal sing mahal, ang rilo nga iya ang ginbakal sa imol nga pinakabarato, nagasugid lang sa parihas nga oras. Palpakan na ito na Ginoo. Sa dira nga naghigda na sa banig, kag hilimatyo na siya. Realization. Siya ang akon gisalakyan nga din, imo makita gabilis sing pila ka $1,000. Kag ang salakyan nga gubaon. Kung magdungan kami biyahe, isa lang ang amon destino. Everybody say amen. Siya kung magsakay ko sa eroplano,
ara ko sa pinaka first class. Ang iban ara sa economy class. Pero kung ang eroplano makras, isa lang kami singkantuan. Kagdayon sa gipulsuhan nakon ang iya gitawag iya sa iya ang iya gitawag ginhambal tuod tungod kay ang tagumatayon nga tao imo makita iya hindi na maghambal sing binutig. Ang iya gihambal sila matuod na. Pero ang isa lang kabutangan mo ni nga din ulihin na ang tanan nga iya na marasmasan nga ang bilyon niya nga kwarta ang deposit niya sa bangko, hindi gali kahatag sing kalipay. Kag ang pinaka-importante gani nga butang sa kabuhi isiling pa niya, amo ang life. Kag pinakasubo sa tanan, nga manggaranon siya, bilyonaryo siya, pero way sa kalambot sa gipangayo sa Diyos sa iya. Palakpakan. He died as prostrated nga tao. He died as discouraged nga tao tungod kay ang gipangayo sa Dios sa iya waay niya ginhatag. Siguro imo makita hindi ka pareha siya ka billionaire. Siguro kung ikumparar kita sa iya way ganita katiting siya property. Pero in the sight of God, kung maintindihan ta ang gipangayo sa Dios, we are 1,000 times greater than Him. Palpakan na ito na Ginoo. Amo na yung gipangayo sa Diyos. It is unworthy. Number one, silang pa to fear Him. Ang gitawag niya, kung imo tan-awon, imo makita iya, ang insight of the scriptures, Volume 1, 817 to 818, if you have an encyclopedia, nga mo ang gitawag iya nga biblical encyclopedia, considered as biblical encyclopedia, nga imo makita ang insight of the scriptures, Volume 1, imo makita iya, naghatag sing gitawag kahulugan sa word nga fear. The Bible shows that there is a proper and improper fear. Dayon, siling pa niya. As commonly used, fear means expectation of harm or pain, generally as painful emotion by alarm, dread, and disquiet. Kung nahadlok kaya, gitawag ng improper fear, siling pa niya, hindi husto, hindi maayo, nga kahadlok, kalisang na, hindi ka mahimos, makabatyag kasing painful emotion, tungo kay naga-expectar sing katalagman, kag kadautan sa imo kabuhi. And that is, according sa sining nga gitawag yung Volume 1 sa gitawag Insight of the Scriptures, gitawag nag-improper fear. Hindi husto nga tungod kay ina nagkahulugan sing kalisang. Kadlok. Pero ang insight of the scriptures nagsiling nga maikaduha ining husto nga pagkahadlok sa Dios. Ang translation dere sa Ilonggo pagtahod. Ini nga pagkahadlok hindi kay nalisang ka sa Dios, kundi nagrespeto ka sa Dios, nagtamod ka sa Dios nga diin hindi ka kasala batok saya. Imo makita siling pa sa sining gitawag Insight of the Scriptures, Volume 1, page 817 to 818, the fear of God is healthful. Amo ning makapaayo sa imo gitawag kabug-usan nga pagkatao. Healthful ni. Healthful. It is an awe, a profound reverence. Ini nga pagkahadlok, pirmi ni ginaliwat-liwat ni Solomon
sa iya gitawag sa iya sinulatan sa Ecclesiastes kag sa Proverbio, to kay amo ni gitawag profound reverence, madalom nga pagrespeto sa Dios nga idin imo ginakilala kag ginaalagad. Palakpakan nato. Madalom nga respeto. Karon nabi mo lang, ang tao karon daw na respeto sa Dios mo. Daway na niya ginatahod ang Diyos. Maghimo siya binuang. Kagdayon, magresulta niya kabuangan, basulon niya ang Diyos. Hindi ba? Naghimuan ko sini sa Diyos. Pero tuga na siya kabuangan nga ginhimo. Wala na ning profound reverence. Ini nga gitawag yung hadlok, amo ning gitawag yung pagtahod, pagrespeto sa madalom nga pagtahod sa Dios for the creator and wholesome dread of displeasing Him. Ini nga pagtahod, gitawag ng profound reverence, nga hindi ka gusto, nga diin magsubo siya sa imo kabuhi. Palagpakan na ito ninyo. Hindi ka gusto nga makapasakit ka sa Diyos. Ano ba ang purpose nga nagbasa ka sa Biblia? Ano ba ang purpose nga nagapamati ka sa pulong sa Dios? Ano ba ang purpose nga nagapangamuyo ka? Ano ba ang purpose nga nagasimba ka? Hindi bala? Nga isa lang ang imo lalambuton, nga hindi ka kapasubo sa Dios. Everybody say amen. Hindi ka kapasakit sa kabubuton sa Dios. Kung ini nga gitawag niya, ano ka man kadugay sa pag-alagad, ano ka man kadugay sa pagsimba, ano ka man kadugay sa imo pagserbisyo sa Dios, kung hindi ka kalambot, nga diin, hindi magsubo ang Diyos sa imo. Pilyor ang imo mga katuigan. Everybody say amen. Bisan ano ka bag-ulang sa pag-alagad. Kung maintindihan mo nga the primary goal of creation and you are included in the new creation nga amo ang redemption, mapabatyag nimo nga ang Dios malipay sa imo. Dako na nga bahin sa imo kabuhi. Palakpakan natin. Dahil kung imo tan-awon dili, magapadayon ta. Ang Scofield komentary, ini si Scofield, kunoy ko nasala na priso ni siya. Kag dito sa prisuhan, iya gi-translate ang Scofield Bible, kunoy ko nagsala. Kag iya na di parahan, gitawag ni reverential trust. Nagsalig ka nga may pagtahod, palpakan na ito na Ginuos. Nagsalig ka nga may pagrespeto sa Diyos. Kagdayon, reverential trust with hatred of evil. Nadiskubrihan ni Scofield, kagdayon nagsulat sa siya komentary, hindi lang kay gitawag, nag-translate sa Bible, nga Scofield Bible, kag imo na mabakal karon, imo makita siya komentary, gitawag nag-reverential trust with hatred of evil. Matinahuron nga pagsalig nga nagadumot sa dautan. Dayon imo makita ikatatlo, inaano ning improper fear. Gratitude to God for such amazing mercy. Nagtahod ka sa Dios, nagrespeto ka sa Dios. Hindi ka gusto nga subo ang Diyos sa imo, tungkol kay gadawat ka sa pinakadako nga kaluoy nga naghalin sa Diyos. Palakpakan na ito na gito. And it is applicable in this modern time. Nga, giluwas ka sa COVID, giluwas ka sa katalagman, giluwas ka sa kapigaduhon, giluwas ka sa kagutmanan. Kagway rason nga hindi ka magtahod sa Diyos. Everybody say amen. Ang Proverbios Kapitulo 9, hangtod sa 12, kung imo lang ta. Kung gusto mo nga magmaalamon,
dapat ka magtahod sa Ginoo kung ginakilala mo ang balaan nga Dios, may pag-intindi ka. Palakpakan na to na Ginoo. Tanawan mo ni? One of the wisest man in his generation, King Solomon. Kung ginakilala mo ang balaan nga Dios, may pag-intindi ka. Entonces, ang pag-intindi nagahalini sa imo pagkilala sa Diyos. Everybody say amen. Hindi ka bisan ano ka kaalam nga tao, considered ka in the sight of God, nga diin ignorante ka, why ka naintindihan kung hindi nimo kilalahon ang Diyos. Everybody say amen. Dayon imo makita, may pag-intindi ka, dayon makadto kita. Paagi sa kaalam, magalawig ang imo kabuhi. Palakpakan nato na yun. Magalawig ang imo kabuhi. Dayon, ano panghambal sa bersikulo sa dason? Kung imo lang taon, basahon na ton, kung maalamon ka, makahatag ini sa imo sang kaayuhan. Palakpakan nato na Ginoo. Magahatag ini sa imo sing kaayuhan. Pero kung ginahikayan mo ang kaalam, ginapaantos mo lang ang imo kaugalingon. Palakpakan na to na Ginoo. Kung ginahikayan mo ang kaalam, ginapaantos mo lang ang imo kaugalingon. Sabi mo lang, ining hambal bla kung maalamon ka, maghatag ini sa imo kayo. Imo makita, tungod kay it is parte ni discovering your gifts and abilities. Sa sining katapusan sa kapanahonan, ang makasurvive, ining may mga abilidad, kag may mga giftings. Everybody say. Everybody say. Tungod kay kung ara sa imo ang ability kag giftings, amo nang magdala sa imo sa kauswagan. Sa dason nga gitawag ya sisyon naton, anong hambal sa Biblia? The ability and the gifts which God has given to man, makadala sa iya bisan pa sa palasyo. Everybody say amen. Kung ang Ginoo maghatag sa imo sing abilidad, maghatag sa imo sing giftings, bisan pa ang hindi namian nga mga tao sa imo, magpalapit na sa imo, tungod kay imo makita, may ara sa imo nga wala sa iban. Palakpakan na to na Ginoo. Bisan ang nanguntra sa imo, mo palapit na sa imo. Ito sis, ang maalam nga tao, makahatag ni sa imo sing kaayuhan. Plakpakan na to na Ginoo. Kung hatagan kasing kaalam sa Ginoo, hindi sala, ini nga gitawag ya, hindi sala, ini nga gitawag ya si Solomon, nga din makahatag ini si kaayuhan. Pero, arina, pero kung ginahikayan mo ang kaalam, ginapaantos mo lang ang imo kaugalingon. Everybody say, ginapaantos mo lang ang imo kaugalingon. Ano ang hambal sa Isaiah 29:22-24? Na? Saan ta? Busa sa amo nagasiling ang Ginoo nga nagtubos kay Abraham. Na nagtubos kay Abraham ang Ginoo. Nanungod sa panimalay ni Jacob, karon si Jacob hindi na mahuya. Na? Kung tubson gali ka sa Ginoo, hindi ka na bagay mahuya. Palakpakan na to na Ginoo. Kay way ka na ikahuya. Hindi ka na palahubog, hindi ka na sugarol, hindi ka na salawayon. Entonces imo makita anong gikahuyan sa tao karon ang kasalanan nga ginahimo. Pero kung tubson ka sa Ginoo, ini nga mga butang madula sa imo kag dayon makasiling ka nga hindi ka na bagay mahuya. Palakpakan na to na Ginoo sini. Kag hindi na ang iya naong magpanglapsi. Sino ni mga tao nga ginabistigar sa pulis nga nagapanglapsi?
mga tao ni nga nakasala. Ini psychological gitawag yang nga pagtuon sa mga pulis kung may pulis diri nga nagakuan. Nakita na kon iparte na sa ila psychology nga din pagbistigar kon magsala gani nagpaintindi diri something wrong. Kaya ang isa ka tawo nga din way sala hindi na siya mapunaw eh. Palapakan na to na Ginoo siya. Nga way sa sala mo. Pero kung manglapsi ka na gani, may posibilidad nga di mo. Dayon imo makita sa 23. Basahon na to. Kaysang nakita niya ang iya mga anak, ang binuhatan sang akon mga kamot sa tunga niya, pakabalaano nila ang akon ngalan. Dito sa isa katranslation, pagabayaw nila ang akon ngalan. Kung makita nila ang binuhatan sa akon kamot, imo makita iya diri sa gitong translation, pakabalaano nilang, ang dito sa ibang translation, pagapataaso nila ang akon ngalan. Palakpakan na to na Ginoo sini. Pakabalaano nila ang balaan ni Jacob kag magakahangawa sa Dios sang Israel. Dayon 24. Sila man nga nagasayop sa espiritu. Tananin mo kanang Ginoo magtubos. Sila man nga nagasayop sa espiritu magalambot sa paghangop. Kung imo lang gitalupang doon bala ang gisaad sa Ginoo sa imo. Bisang sala pa ang imo ginahimo, makalambot ka gid sa paghangop. Makarealisar ka gid. Kay damo taghimo nga sayop. Nga gitindugan na to nga insakto, pero at the time that you form an attachment to the personality of the Son of God, mupalapit ka lang sa Dios. Kung kaisaway na tao nga makatudlo sa imo, hindi na ka matudloan kay bisan sino, pero tudloan ka sa Dios tungod kay imo makita iya. Ari ka pa sa kalibutan, kag damo pa imperfection sa imo. Pero pasalamat ka nga may perfect nga Dios nga gusto magtudlo sa imo agud maisakto imo kabuhi. Kag sila nga nagakumod makabaton sing pagtudlo. Ining gakumod. Kung ining gakumod mo palapit lang gid. Ining reklamo makabato na sing pagtudlo. And that is the beauty of redemption. Palakpakan na ito na Ginoo. Dayon, kung imo lang taon diri, anong hambal sa gitawag nga Psalmo Kapitulo 2, versikulo 11? Basahon na ito. Imo makita dito sa kon, the fear of God na. Pero diri, pagtahod. Baskogon ta, alagara ninyo ang Ginoo nga may pagtahod, magkalipay kamo sa iya. Palakpakan na ito na Ginoo. Magkalipay kamo sa iya. Alagaran ninyo ang Diyos nga may pagtahod. Kag magkalipay kamo sa iya. Dayon, kung imo lang taon, makanto kita sa another nga gitawag ya. To walk in all His ways. Maghambal gani ka sa translation sa APD, pamaagi. Mabalik balata sa translation sa ang pulong sa Dios. Anong hambal? Anong hambal sa APD? Ang pulong sa Dios. Siling pa niya, tahuran ninyo ang Diyos o karon o katawhan sa Israel. Ginapangayo lang sa inyo sa Ginoo nga inyo Diyos. Amo ang pagtahod sa iyo. Amo lang ang pangayo eh. Kag dahil siya, magkabuhi kamo suno sa iya mga pamaagi. Palakpakan na ito na Ginoo. May pamaagi ka nga mabuhi. Kag siguro nag-aser na nga nabuhi ka, kag dayon nag-ipikto na nga din, nag-uswag ka. May pamaagi po nga imo natun-an sa iba nga mga tao nga imo gin-apply. Well and good. Pero utod kag abyan. May pamaagi gid ang Dios. Palakpakan nato na Ginoo. May pamaagi gid ang Dios. Nga kun magtuon ka lang sa pulong sa Dios, mga muyo ka lang. Hindi ka lang magpatikal-tikal. Hindi ka lang maghinambog. Tudluan ka gid sa pamaagi nga iya sa Dios. Everybody say,
Amo na nga ang ikaduha ya gitawag ni siya nga to walk in all His ways. God has ways that is the method of action. Maghambal gani ka pamaagi sa Dios, that is the method of action. Hatagan ka na ideya, agod nga ang imo mga buluhaton, hindi ka mabiktima. Everybody say, hindi ka mainto. To walk in God's ways is the only secure walk. Kung sa pamaagi sa Diyos, amula ng siguro nga pagpanlakaton, palagpakan na ito na Ginoo. Kung pamaagi na gani sa Diyos, amo ng safety sa tanan nga safety. Way na katalagman. Amo na nga imo makita iya sa dira nga naglain ang gitog Israel kag dayon nangin mapintas ang hari. Gipamatay ang mga propeta kag dayon gihingabot pa si Jeremias nga patyon pa. Si Jeremias sa dira nga ginhulog sa dito sa buho kag dito sa patyon siya kag dayon na malandong sa Ginoo. Nagsiling si Jeremias sa pagguwa na niya halin sa buho. Nagsiling siya, I know that the way of man is not in himself. Nakahibalo ko nga ang dalanon kag pamaagi sa tao, hindi ni naghalin siya kag. It is not in man to direct his steps. Wala sa tao nga din magtuy-tuy siya kaugalingon nga dalanon. Wala sa tao. Wala sa imo ang pagtuy-tuy sa imo dalanon. Wala. Ara sa Dios. Tungo kay ang Dios ya, hindi lang siya nakahibalo sa nagligad, hindi lang sa swito karon sa imo, kundi ara na siya sa palaabuton. Nagpaintindi kung ang imo kabuhi ara sa Dios, waari ka pa karon, adto ka na sa palaabuton, to kay di itugot sa Ginoo nga malaglag ka sa palaabuton. Kung mamati ka lang. Amo ning isa sa noteworthy demand sa Dios. Ang iya pamaagi. Kung bala ninyo, you must be honest. Amo na imo makita sa Oracle of Delphi. 3 ka triangle dito. Kung nagsala. Iyan ni Socrates, know thyself. Exist is not good. Kag atong ikatatlo, uncertainty will create failure. Kung hindi ka kasiguro, mo create na failure. Paano mo masiguro? Masiguro mo lang na hindi ka ma-failure kung ina pamaagi sa Diyos. Pagpakan na ito na Ginoo. Ano ganing demand? To love Him. Higugmaa siya. Higugmaa siya. Yes. Ano ning paghigugma sa Diyos? Loving reverence. Makilalaan nimo nga paghigugma sa Diyos tungo kay nag-ani ni sa imo respeto sa Diyos. Palpakan na ito na Ginoo. Magsiling ang tao naghigugma sa Diyos, kagway sa garespeto sa Diyos. Hindi na paghigugma nga to. Siling ka naghigugma kasi mo asawa, kagway ka garespeto si mo asawa, hindi na paghigugma nga to. Magsiling ang imo kabataan, tay, nay, gihigugma tagi ka. Ito ba lang silin na kon? Pagwa sa bata sa kwarto, nagsinggit ang bata. Mommy, I love you. I love you, Mommy. Siling ang iya, Mommy. God, do you really love me? Siling ang bata, yes, Mommy, I love you, Mommy. And siya, pangga, upod sa akon,
kadto ta sa imo kwarto. Ano man ning imo mahampangan, gakalat man ni sa salog. Ano man imo higdaanan, way man imo himusa. Way ka naghigugma sa akon. Tukay ang hambal sa pulong sa Dios, my love, kung naghigugma ka mo sa akon, tumanon mo ang akon sugo. Palakpakan na ito na Ginoo. Entonces, ang imo paghigugma sa akon anak, ara lang sa baba. Tungo kay ang matuod nga paghigugma, manaog na sa binuhatan. Palakpakan na ito na Ginoo. Tungod kay ang matuod nga gugma nga gi-require sa Dios iya makaton, gitog loving reference. Loving reference. Repeat after me. Loving reference, not acting against the object of love. Hindi na matawag nga gugma kung may object. Kung ang Diyos maghigugma, kita ang object. Everybody say amen. Kung kita maghigugma, ang Diyos ang object. It is a vice versa. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Sa paghigugma sa Dios sa aton, may gihatag siya nga iabugto nga na. Because we are the object. We are the object. Pwede ni mo masinang, for God so loved the world. Pwede ni mo, for God so loved me, that He gave His only begotten Son. Because ang kalibutan niya, hindi ni manginami kung wala ang tao. Palakpakan na ito ng Ginoo sini. Nangin tao, makalibutan to kay ari ka. You are the object of God's love. Ito ang paghigugma sa Dios sa imo, it is the seed of love. Gibutang na sa imo tagipuson ka pangunahuna nga bagay nimo intindiyon, nga binhi na nga gusto ang Ginoo nga patubuon mo na, kag dayon sa magtubo na makadumdum ka sa object nga amo ang naghigugma nga mo ang Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Kag dayon imo makita not acting against the object of love. Wa ay kagahimo nga against kag makapasakit sa object nga amo ang Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Amo na ang rabay ya nagsiling, imo makita iya ang gugma nga diin imo magitawag iya ma-manifest dira sa Dios paagi sa imo pag-alagad is like the love like water. Nga bisan bubuan pa nimo ang imo kamot sa tubig, hindi nakabatyag sakit. Refreshing. Pariya nga maligo ka sa tubig nga bugnaw nga din imo makita iya, very refreshing. Nagpaintindi ang gugma sa Dios is like water. Hindi kay like fire nga mo consume. Pabatyagon kaniya sa iya gitawag iya mildness. Amo man na nga gugma ang imo ibalo sa iya. Nga din makabatyag ang Dios sing hindi kasakit sa imo kinaiya, sa imo pangunahuna, sa imo emosyon, kag sa imo tanang. Kag dayon imo makita not offending the object. Not offending the object. And that is the loving reverence. Amo nang gikinahanglan sa Dios sa ato. Masugot ka kag sa hindi, amo nang gikinahanglan sa Dios sa ato. Everybody say man. Amo na nga paghigugma ang nag-control sa kay Joseph. Sa dira na giingganyo siya sa asawa ni Potifar paghimo sing kasalanan. Anong hambal ni Joseph? Hindi ko mahimo ang nga kasalanan tungod kay waay kaitugyan sa akon. Kag hindi na kon mahimo ni nga kasalanan, hindi lang sa imo, sa akon agalon nga amo imong bana, kundi sa Dios. Amo na nga sa aton muto, ano gani? Loving God,
Loving people uses things. Tatlo kabutang lang mabilin mo. Pagtuo, paglaom, kag ang paghigugma. Kaglabaw sinitanan ang gugma. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo ni makadto kita sa ikaapat. To serve Him. Tandaan naton nga ang tao nga nagtahod sa Dios, ang tao nga nagasunod sa pamaagi sa Dios, ang tao nga din imo makita iya, nagrespeto kag nagatahod sa Dios, kag nagahigugma sa Dios. Amo na nga mga tao nga gitawag nga mag-alagad sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Nga nagamo ni nga kalibutan. Nga nagamo ang simbahan. Nga nag-alagad nga way paghigugma sa Dios. Nag-alagad nga way pagrespeto sa Dios. Dulaon gani ni moning tatlo ka butang hindi ka kaalagad nga tuod-tuod sa Dios. Hindi ka gid. Nga isipon mo ang imo pag-alagad. Isipon mo ang imo serbisyo. Isipon mo ang imo ginhatag. Isipon mo ang imo pagpangabudlay. Kung masala kasi na pag-interpret. Kung imo tan-awon diri, amo na nga sa fasting and prayer naton, hindi lang kay pagwali sa 14 ka grupo. Kundi kabay pa nga ang nagwali, makadiskubre na siya kung anong abilidad ka giftings nga gihatag sa Diyos sa iya. Everybody say amen. Ito kay kinala-diskubrihon ginaton ang ipahimo sa Diyos sa aton. Ito kay kung hindi naton madiskubrihan niya ang ipahimo sa Diyos sa aton, may posibilidad gina nga din imo makita iya. Matalang tato kay ang ipahimo sa Dios amo nang purpose nga diin gintawag ka nga mangin anak sa Dios. Pagpakan nato na Ginoo. Wala taw bala ni. Makadto kita. It is an example. Ito kay tatlo ka passage sa scriptures, Ephesians, 1 Corinthians, amo ning gitawag. Ano ni nga mga giftings nga giaman sa Dios aton? Aton bala basahon. Ha? Kag kun may gihatagan sing abilidad sa pagserbisyo sa isi katao. Ha? Ito says, hindi ka kaserbisyo sa imo isi katao kung way ka abilidad nga ihatag sa Dios nga ang handom sa tao siya ang serbisyuhan. Siya ang alagaran, hindi na siya mag-alagad ya. Ito kay ang goal sa tao nga imo makita sa tinawhanon nga in the human perspective, nangabudlay ang tao, nag-alagad ang tao. Agod nga someday kung makatibawa siya naman ang alagaran. Pero sa ability, sa gifting, sa imo makita sa hatagan kasing gitog abilidad sa pagserbisyo, hangtod mapatay ka na nagaserbisyo ka sa Dios kag sa imo si katao. Kapag na to na Ginoo. Ano tabla na? Dapat magserbisyo siya. Kung sa pagtudlo, dapat siya magpanudlo. Dayon, padayon tapag. Gusto na ko nga maintindihan ninyo nga subong sini ang ito giplastar ni Apostol Paul. Sa bersikulo, kung sa paglaygay, dapat siya magpanglaygay. Kung sa gitog paghatag sa imol, dapat siya nga maalwan nga manughatag. Kaya ang imol, yaway na naigabalo siya sa imo. Di kung may pagkaalwan niya, hindi ka gikahatag. Hatag ka sa makililimos, wala na ibalos, makililimos sa imo
Dayon imo makita ya, kung sa pagdumala, magdumala nga may kapisan. Kung isa sa small group leaders, gusto ka nga, magpisan ang imo mga sakop, ikaw ya, kamusta ka? Nagpisan ka. Everybody say amen. Wala ta problema. Kag kung sa pagbulig sa mga nalisdan, magbulig ka nga may kalipay. Plakpakan na to. Giftings ni. Abilidad ni. Tatlo ni ka-chapter sa Bible nga diin imo pilion diin kasi ni. Dayon ano pa? Versikulo 9. Kinahanglan sinsiro gid ang aton paghigugma. Sa nagtudlo ka pa kundi sinsiro ang imo paghigugma. Binuangan mo na ang imo gitudloan. Dayon imo makita likawan ta ang malaot kag himuon pirmi ang maayo. Versikulo 10. Bilang mag-ulutod kay Kristo maghigugmaanay gikita kag magtinahuray sa isa kag isa. Versikulo 11 na magmapisan kita kag idi magtinabad, mag-alagad kita nga hugot gid sa atong tagipuson. Nga sa versikulo 7, the gift of serving. Nagiliwat sa versikulo 11, the gift of serving. Just ponder sini nga passage. Hindi ta, abi mo lang ang pulong sa Dios. Kung maghambal gani ang pulong sa Dios, kumplito niya. Hindi ka lang magdinangag. Kumplito ni nga ang kaduha sulita ang gift of serving. Kay bisan ara pa ni nga mga gifting sa imo sa Ephesians, sa imo makita bisag gitawag ka propeta ka pa, gitawag ka pa apostoles ka pa, pastor ka pa, evangelist ka pa, teacher ka pa, o ano nga mga gifting sa ginhambal, miracle worker ka, kun hindi nimo na ialagad sa Dios, way ginapulos, pagpakan na to na Ginoo. Hindi nimo na iserbisyo sa Dios, hindi gina mapuslan. Tandaan ninyo, ang lulubngan, ang pinakasubo sa lulubngan, hindi ang lawas. I would like to repeat it again and again. Ang pinakasubo nga bagay hibian sa tao, kung magkadto sa lulubngan, nga ang abilidad nga gihatag sa Dios sa iya, waay gid nakapulos ang Dios nga naghatag. Palakpakan na ito na Ginoo. Ito sis, ang lubnganan sa lawas, hindi na ang pinakasubo nga pamalandungan sa tao. Ang lubnganan sa abilidad, kag giftings, kag assignment, nga imo gipabayan, nga din imo makita, way nimo na develop, nalambot na lang ang kamatayon sa imo kabuhi. Gipabayan mo. Amo na siling panito, sir, the hunger of the wilderness. Ano na yung hunger of the wilderness? Nga din, kung mag-star ka sa lasang, imo makita para dito sa Prayer Mountain, imo makita nimo nga din, imo makita ang sagbot, ang kahoy-kahoy. Grabe nga magputo sa imo gitanon. Yeah. What you need is to develop. What you need is to polish. Gihatagan kasing gifting sa Ginoo, agud imo improbahon kag developon. Ang mga tao nga may abilidad, napalis niya ang abilidad, itugyan mo ang imo, kabuhi sa iya. Palagpakan na ito na Ginoo. Everybody say amen. Amo na nga, may pamangkot, nga way ginalegalize ang marijuana. Nga sa Amerika ginalegalize na kuno ni, nga ginadilian ang shabu. Nga ginadilian ang kukin. Ano ang pinaka-innermost nga kahulugan sini? Abe mo lang ang isa ka maalam nagsiling. Isya, way man problema illegalize ang marijuana. Illegalize ang gitawag ya shabu. Illegalize ang kukin. Pero amo ni, example, magsakay ka sa salakyan, abe. Ngagapula ng mata sa driver. Bangag na ang driver gauli sa manubila. Imo makita, gasubong na sinang kamot. Masakay ayan ka? Everybody say amen. Sakay ka sa eroplano nga makita nimong piloto nga gapula ng mata.
Nga din imo makita iya nga ang mga stewardess, imo makita iya nga imbis magtanaw sa imo galantaw na dito sa langit, masakay ayan ka. Amo na ang rason nga ginadili tungod kay it will cause distraction. It will create chaos sa abilidad niya. It will deteriorate sa abilidad kag propesyon nga igikwan. Ikaw dentista be. Imo makita iya, pagabot ayan ka. Nga bangag siya kag dan imbis nga gitawag ni martilyo ang iya uyatan kag tigib natong kay bangag na siya. Ito na. And that is the most important part nga din madiparahan mo ang gitawag imo giftings tungod kay ang pagka-valuable mo. Everybody say amen. Ang pagkamahal mo sa sining nga kalibutan, hindi ang imo personalidad kundi ang abilidad nga gihatag sa Dios sa imo. Everybody say amen. Ito is ang assignment nga gihatag sa Ginoo sa imo, ang abilidad nga gihatag sa imo, dira ka pagkamaayuhon sa Dios. Palakpakan nato na. Everybody say amen. Kung gihatagan ka sa Ginoo sa abilidad sa pag-drive, dira ka pagkamaayuhon kag dira ka sa guron sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Amo na hindi ka gid magtinamad. Anong hambal siya? Mag-alagad kita sa Ginoo nga hugot gid sa aton tagipusoon. And that is the giftings. What happened in the natural is also happen in the spiritual world. Kagdayon kun imo tanawon diri mapadayon kita. Ano ang gitawag anong hambal sa Ephesians 6:5 up to 9? Anong hambal? Sige pa niya. Sahon na ton. Ang mga ulipon, kag ang mga agalon, kamo nga mga ulipon, tumana ninyo ang inyong agalon diri sa duta, nga may pagtahod ka pagkadlok sa ila. Dayon, mag-ubra kamo nga hugot sa inyo tagipusoon, mag-alagad kamo sa ila subong si Kristo ang inyo ginalagaran. Palakpakan na ito na Ginoo. Obrero sa ulipon, worker, the relationship between the worker and the owner. Nag-alagad ka, tungod kay, nakahibalo ka, nga may gialagaran ka nga labaw. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo ning nadula eh. Padayon ang pagbasa. Gani, mag-ubra ka mo nga hugot sa inyo tagipuson bilang ulipon ni Kristo. Ara man na imo amo kag wala, nagaubra ka tungo kay hindi ang imo agalon lang nga nagasweldo sa imo, kundi may agalon ka sa babaw nga nakatanaw sa imo. The conflict between the owner and the laborers. Wala to, wala na. Sino nagapasan mga placard? Dagdag sahod. Pero pamangkot sini, nagdungag bala ang iya pag-ubra? Everybody say amen. Gusto siya nga magdungag ang iya ang iya sweldo, pero hindi niya gusto nga dugangan ang iya gitong pag-ubra. Na believe ko sa Silipan Brother Tam dito sa Amerika, alain Brajan. Why dito inadlaw ya? Inuras. Puli ka na kung di kakagwanta sa ikadong oras. Ulit na. Dayon, anong hambal? Amo ning obligasyon sa obreros. Himuan ninyo ang inyong obligasyon sa maayo nga kabubuton bilang ulipon. Kabigan ninyo nga ang Ginoo amo inyo ginalagaran kag hindi ang mga tao. Palakpakan na to na Ginoo sini. Kung ini nga gitog mentalidad ma-apply, waay gamo ang labor sector. Kung ini. Dayon, anong hambal? Dumduman ninyo
nga ang Ginoo amo ang nagabalo sa tagsa-tagsa, suno siya ginahimo, nga maayo, ulipon man siya o kon hindi. Palakpakan nato na Ginoo siya. Ito sis, ikaw nga ulipon ka, gitawag ka to serve. Sabi mo lang sa namalandong blakos ini, the relationship between the owner and the laborers. Kung sundon lagi Biblia, way komunista mo. Way bininta ay. Nga, anong hambal sa kwan? Ano ang papel sa tag-iya? Ari na. Amo na ning papel sa nagpaubra. Kung nagpaubra ka, halungan mo. Kung kagkamo nga mga agalon, magpasunaid man kamo sa inyo mga ulipon. Everybody say amen. Hindi ninyo sila pagpahugon. Kay nahibalaan ninyo nga kamo kagang inyo mga ulipon maisa lang kaagalon sa langit nga wala siya sing may pinasulabi bisan sino. Palakpakan nato na Ginoo. Amo ning obligasyon sa kitog agalon. Abi mo lang as ay pander sa tiniutod kagabian, way gid komunista kung gisunod lagid ang Biblia. To kay ang gitawag battle cry. Abi mo lang ang battle cry nila ni Karl Marx, ni Lenin kag ni Egil siya. Conflict gid sa labor and management. Amo na nga may komunista. Pero way pagaling komunista gi-arrange na sa Dios ang relasyon sa gitog owner kag sa laborer. Makadto kita sa Colossus. Anong hambal sa Colossus? Ha? Kamo nga mga ulipon, amo Japon. Tumana ninyo ang inyong mga galon diri sa duta. Ha? Tumana ninyo. Imo makita sa tanan nga butang, ha? Sa tanan nga butang, kag hindi lang kun magtan-aw sila agud dayawon nila kamo. Kundi dapat tinagipuson ang inyong pagtuman nga may pagtahod sa Ginoo. Palakpakan nato na Ginoo siya. Dayon, versikulo 20. Bisan ano ang inyong ginahimo, himuan ninyo sin tinagipuson, subong nga nagaalagad kamo sa Ginoo kag hindi sa tao. Versikulo 24. Nahibaluan man ninyo nga may panalublion nga igahatag sa inyo ang Ginoo bilang balos, kay si Kristo ang aton Ginoo amo ang inyo ginaalagaran. Palakpakan natin na Ginoo. Ano ang hambal ni Apostol Paul nga gisulit niyan? Anong hambal niya sa 4? Sa 4:1 sa Colossus gyapon. Ari na. Pasahon ta. Kamo nga mga agalon, trataran ninyo sing husto ang inyong mga ulipon. Dumduman ninyo nga may agalon makamo sa langit. Palakpakan nato na Ginoo. Isa ta kautod na din ako nakita na bless ko pagtudlo niya ang iya mga obreros. Siyempre siya nito 30 anyos na ni sakon, 20 anyos, 15 anyos na ni mga profesional ng kabataan siya ni mabuhi na ni sila bisan hindi pa mag-ubra sa akon. Mabuhi na ni sila, brad. Ga-abroad na ganing iban. Pero nga way sila nagalin sa akon. Nga mga tigulang naman ni sila way nagalin sa akon. Sabi mo lang, silang siya hindi na ni sa suhol na kung sa ila. Kundi sa kabalas lang nila sa akon, nga ako na pa-eskwela ang ila kabataan, nag-graduate kag dayon, nangin professional. Ang ila pag-alagad sa akon, balos na ni sa mga butang nga gihimo na kon sa ila kabataan. Ito nga subong sina, siya tungod dito. Nakaintindi siya sa pagkaagalon. Nga agalon ka man, liburer ka man, you are called to serve. Palakpakan nato na Ginoo. Amo na nga gisulit gid ni Apostol Paul sa verse 7 and verse 11 because it is a regulating force nga diin ang pag-alagad
Ano man lang kung apostoles ka, hindi nimo ialagad. Ano man lang kung evangelist ka, hindi nimo ialagad. Ano man lang kung manugwali ka, kung hindi nimo ialagad. Ano man lang kung hatagan ka singgit og mga butang nga diin mapuslan sa ginharian sa Dios kung hindi nimo na ialagad. Abilidad man, resources man, ano mga butang kung di nimo na ialagad, posible nga gamiton mo na sa iban nga hindi para sa Dios. Palpakan na ito na Ginoo. Ito is the gift of serving is the primary motivating force nga diin. Amo na ang magpadalagan sa mga giftings kag abilidad nga gihatag sa Dios sa ato. Tawabla na. Kung pag-alagad gani, pangabudlay na ni ang hambalan mo. Anong hambal ni Apostol Paul? Sa 1 Corinthians. Anong hambal? Pasahon na to. Gani, mas kungunta, mga hinigugma ko nga mga utod kay Kristo. Magpakalig-on kamo kag hindi magkalingkang sa inyo pagtuo. Mas kugunta, magmapisan kamo sa ginahimo sa inyo, sa gipahimo sa inyo sang Ginoo. Ano gani? Magmapisan kamo sa gipahimo sa inyo sang Ginoo. May ginahimo ka personal, may ginahimo ko personal. May gipahimo pud ang iban nga tao sa imo. Kung ikaw nag-alagad sa gobyerno, nag-alagad sa private nga mga gitog, mga kumbuyahan, may gipahimo sa imo. Pero tanda gini, may ginapahimo ang Ginoo sa imo. Palakpakan na to na Ginoo. Kagdayon, kay nahibaluan ninyo nga may pulos gid ang inyo pagpangabudlay para sa Ginoo. Palakpakan na to na Ginoo. May pulos gid ang inyo pagpangabudlay. Kabay pa nga maintindihan tani. Kung ang imo pagpangabudlay pagsimba, may pulos ni. Kung ang imo pagpangabudlay, amo ang debosyon, may pulos na. Kung ang imo pagpangabudlay, amo ang pagpuasa, may pulos na. Ang tanan nimo nga pagpangabudlay para sa Ginoo, may pulos na to kay para na sa Ginoo. Yes. Anong hambal sa ni Ginisos? Sa tapos na ang naplastar na ang tanan, nag-upod siya sa pagkaon sa iya mga apostoles. Sa pag-upod niya kaon sa iya mga apostoles, kita na nimo, kuha sa simplanggana, kuha siya sing tuwalya, kagdayon, iya ginhugasan ang tiil sa iya mga apostoles. Ang iban nagpahugas, pero pag abot kay Pedro, siling si Pedro, Ginoo, hindi ko magpahugas. Way ko kaintindi sa imo demonstrasyon sa pag-alagad. Siling ang Ginoo, Simon, kung hindi ka magpahugas, hindi ka bahin gid sa akon. Way kalabot sining helikoton. Kung di ka kaintindi sa gift of serving Simon, way kagid labot. Tugog kay, siling pa niya sa San Lucas, nagkariko, hindi alagaron, kundi mo alagad. Palapakan na ito na Ginoo. Halin sa pagkatao ni Ginisus, pagkanto sa cross, pag-alagad to para sa ato. Sa naintindihan ni Pedro, nagsinis Pedro, Ginoo, hindi lang tiil ko hugasi, kundi sa ulo na kon. Sa hindi, ang nahugasan sa tiil mangintinlo na na. To kang imo tiil, amo ang nagtapak sa duta nga makasasala. Hugasan ka ginakon. Just imagine. Makasarang ang Ginoo sa pagserbisyo. Sabi mo lang kon, makita na kon brother sa simbahan. I really bless. May mga tao rin pa sa Dagyaw ay nag-obra sa ilang balay. Way nagapanilig sa ilang balay.
Pero kung panahon sa ilang grupo, manilhig sa simbahan, pagpakan na ito na Ginoo. May sulugoon na sila balay. Nakaintindi sa gift of serving. Kung ginaalagaran sila sa ilang balay, may sulugoon sila sa ilang balay, pag abot nila sa simbahan, sulugoon sila sa Diyos. Pagpakan na ito na Diyos. Nga, we are called to serve. Gitawag tagod mag-alagad eh. Gitawag ka kung mag-alagad. Ang tanan nga mga butang nga ara sa imo, gipauyatan na gud ialagad sa Dios. I really believe with the principle, one of the philosophers says, nga in everything, in the creation of God, gitawag ni agud sa pag-alagad. Tanaw ang adlaw. Ang iyasilak, amo ni pag-alagad sa aton eh. Everybody say, ang iya gitawag kasanag, amo ni pag-alagad sa aton. Isa sa siyentipiko nagsiling, nga diin, ang adlaw yan may ultraviolet rays, nga amo nang gapatubo, amo nang ga-enhance sa life, ara na mga vitamins nga imo gikinahanglan kag sa tanom. Pero may siling pa niya, kunoy ko nagsala, siling pa niya, aside sa ultraviolet rays, may gitawag niya chlorophyll. Nga diin imo makita, amo nang mo-enhance nga ang gitawag niya, ang gitawag kahoy, mo-absorb sa gitawag niya, mo-absorb sa carbon dioxide, kag will produce oxygen. Ito sis nga imo makita, suyupon niya ang carbon dioxide, ang carbon monoxide, kag pagwaon niya nga oxygen, nga gikinahanglan na naton agud mabuhi ta, palakpakan nato na Ginoo. Ito sis, ang tagsa sa aton may kapasidad nga din mangin blessing para sa Dios kag para sa imo sikataw. Palakpakan nato na Ginoo. Ito sis, gihimo ka sa Dios nga kaayuhan, hindi ka gihimo sa Dios nga kapahamakan. Palakpakan nato na Ginoo. Gihimo ka sa Dios nga blessing, hindi ka gihimo sa Dios nga halit. Makanto kita sa konklusyon. Ha? Mas kugunta. God as this, not for His benefits, but for our good. Nag-ayo ang Ginoo sini sa aton, hindi lang kay benepisyo para sa iya, kundi para ni sa aton kayuhan eh. He's uttering for the good and the welfare of His people. Amo na nga gipangayo niya. He asked, He required, He desired, nga mangin-ara ni sa aton ang apat kabutang. Kay for our good. Makanto kita. Tukay. Makanto kita sambal. Na? Kung imo tanaw ng context siya, gusto ang Diyos nga makikita sa iyang mga katawan. Gusto ang Diyos. Pero abi mo lang, ang iyang mga katawhan niya, kung kaisa hindi nahadlok makikita sa Diyos. Kamo na lang basa sina sa context. Sa sina nga kapitulo. E pati nakalawi ko naton istoryahan pa. Nahadlok sila nga mapatay, nahadlok sila, basta nalisang sila. Dayon, ang option, amo ni. Si Moises ya, amo ang nakaintindi siya, nga ang Diyos ya, mapalapit gid siya. Dayon, ano siling sa mga tao?
Siling ang mga tao, ikaw na lang ang magpalapit sa Ginoo nga aton Dios. Di mo na karon nagkakatabo. Yes. Itugon ni mong pre-request, kay iba na lang magpalapit. Presbito, katukos bito. May mga kwandera nga pag-abot kira. Maduhol ang kwarta. Papangadji. Dayon. Kag pamatii ang tanan nga isiling niya. Siling sa kay Moses. Moses, ikaw na lang magpalapit. Ikaw na lang magpamati sa tanang gisiling sa aton Diyos. Ha? Dayon, isugid mo na lang sa amon ang tanan nga ginasiling niya. Tiyan mo lang eh. Kay pamatian namon ini kag tumanon. Wow. Pirti nga saad. Dayon anong hambal? Na? Ang Ginoo gali kun amuning mabatian. Malipay gid ang Ginoo. Palagpakan nato ng Dios. Nabatian sang Ginoo ang inyo ginasiling. Sang nagkighambal kamo sa akon, kag nagsiling siya sa akon. Nabatian ko kung anong ginasiling sa siling ang mga tao sa imo, kag maayo ang tanan nila nga ginasiling. Palagpakan nato na Ginoo. Siling gali ka nga Ginoo. Mamati ko sa imo, kag maghimo ko sa akon na pamatian. Ang response gali sa Ginoo hindi kasubo malipay. Anong hambal sa Ginoo? Maayo ang tanan nila nga ginsiling. Dayon na basahon ta. Kabay pa nga magtahod sila pirmi sa akon. Anong handom sa Ginoo? Kabay pa nga ang ilan na pamatian, kag ang ila pagahimuon, magresulta ni sa pagtahod pirmi sa akon. Kag magtuman sa akon mga sugo, agud mangin maayo ang kahimtangan nila, kag sa ila makaliwatan hastasano. Sino ang makabaton sa benepisyo? Everybody say amen. Tanawa, just tanawa maayo ninyo. Agud kung magtuman, kabay pa nga magtahod sila pirmi sa akon, kag magtuman sa akon mga sugo, agud mangin maayo ang kahimtangan nila, kag sa ila mga kaliwatan, hastasan o prapakan nato na Ginoo.